Ganito na rin kalala yung libag ng motor mo, ito yung mabisang solusyon dyan para maging itsurang bago ulit. At ito nga pala yung kondisyon ng makina nitong 46 years old na motor, medyo mapapalaban talaga sa matinding gastos. Dahil mahigit 10 taon na rin to nakatamba, kaya medyo makapal na talaga yung kalawang. May sikretong lupain na nga rin pala to na nagtatago dito sa may bandang gilid. Bali, ito na nga pala yung pangatlong araw ng offline pagpapapogi nitong nabili natin na 1979 model na motor. Mukhang dito pa lang sa paglilinis, magkakaubusan talaga ng lakas dahil medyo makapal na kasi yung libag na nakapalibot sa makina. At dahil elegante yung gusto kong mangyari rito kapag natapos na buuin, bali, papa-laser cleaning nga pala natin tong buong makina. Plano rin kasi natin i-kondisyon yung makina nito hanggang sa pinakailalim para sulit na sulit kapag nabuo. Pero kailangan muna natin tanggalin yung dito sa may bandang gilid para hindi mabasa yung magneto pati yung coil. Kaya sinalpa ko na nga pala tong puller dito sa loob ng thread, tapos kinamay ko lang hanggat sa sumagad sa dulo. Saka ako ginamitan ng impact, halos nakakailang pitik pa lang tayo kusa nang natanggal tong magneto. Hindi pa tayo nangangalahati sa mga gagawin, may sorpresang bumungad na agad sa akin. So yun, meron nga pala tayong problema dito ngayon pagkatapos natin matanggal yung magneto. Tatanggalin kasi sana natin to, itong mga coil nya, kaso ang problema natin, ayan, ito yung problemang na-encounter natin ngayong araw. Yung dalawang tornilyo nitong pinaka-plate niya, ayan, parehas busalsal na. Kaya pala may pingas dito sa may bandang taas tong crankshell, pinupokpok na lang pala sa dulo tong pinaka-screw dahil busalsal na yung loob. Kaya pala hindi na rin hinigpitan yung pagkakabit dahil mahirap na rin tanggalin kung sisikipan. Kaya karamihan sa mga bolt na nakasalpak dito, kailangan na rin natin palitan ng bago. Dahil nga 46 years old na rin tong motor na to, hindi na rin masama na magpapalit na tayo ng mga tornilyo. Pampasada kasi yung ginawa dito dati, kaya hindi na nakakapagtaka na ganito yung condition. Kaya nang natanggal na nga pala natin yung coil, eto na yung oras para magsimula na tayo maglinis. Bale, hindi pa nga pala ito yung final nito dahil ipapakrom kasi natin yung magkabilaang crankcase cover para presentable kapag dinala natin. Yan, ito nga pala yung madalas na ginagamit natin para makapagpaputi tayo ng malilibag na makina kagaya niyan. Ayan, kung napapansin nyo, hindi lang to basta putik. Meron siyang halong langis na natuyo tapos naipon na putik, kaya medyo pahirapan talaga. So para makita nyo kung gaano ka-effective to, ito yung gagamitin natin dito. Right? Tara! Marami kasing nagtatanong sa atin kung anong chemical daw yung ginagamit ko para makapagpaputi ng mga dugyot na makina. Marami na talaga ako nasubukan na panglinis, pero isa lang masasabi ko, ito yung pinaka-the best sa lahat ng nasubukan ko. Bali, MTX nga pala to na engine degreaser, pati na rin whitener. Bali, sa paggamit nga pala nito, hindi ko na to hinaluan ng tubig. Sinalinan ko na lang dito sa sprayer, tapos rekta ko na lang ini-spray sa part na gusto kong paputiin. Tapos gumamit lang ako dyan ng maliit na brush para hanggang sa mga singit, makuskus pa rin natin. Halos ilang minuto lang tayo nagkuskus nitong brush, maya-maya binanlawan ko na nga pala ng tubig para makita natin yung magiging resulta. Yung kaninang nanlilimahid na makina na halos hindi talaga matanggal yung mga putik na nakadikit, ngayon wala na lahat. Hindi pa talaga ito yung final na itsura nito, pero ipapakita ko sa inyo kapag naipasalang na natin. At para may habol na nga rin pala natin may pakrom tong cover ng karburador, tinanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyo niyan. At ito nga pala yung sumalubong sa atin, medyo marami-raming lupang naipon dito sa ilalim. Bali, dito na nga rin pala nakalagay yung karburador niya sa loob. Iba sa itsura ng mga typical na modelo na motor na halos nasa labas lang. Hindi ko inaasahan na ganito pa yung condition ng pump niya dahil halos sariwa pa talaga yung itsura. Kaya para makita niyo yung itsura, inisprayan ko muna ng carb cleaner. Sisilipin na nga rin pala natin yung condition nitong black, kaya una ko nga palang tinanggal yung stud bolt nitong head cover. Dito ko lang din napansin na may isang putol pala yung pin niyan, kaya plano ko na sanang palitan. Kaya nang natanggal na nga pala natin yung 4 na nut, saka ako nga pala inoga-oga ng konti ito para mahugot natin. Hindi na rin maalala ng may-ari nito kung nakabor ba tong block nito, pero ang sabi sa atin okay naman daw to dati bago natambak. At ito nga pala yung sumalubong sa atin na condition nitong block. Nakakatuwa lang dito hindi pa nakarebor yung piston dahil standard pa yung sukat. Medyo may konting dumilan dito sa loob pero sana walang gasgas yung block. Pero para makita natin kung kailangan natin tong palitan, itinapat ko na nga pala sa araw tapos tamang sipat lang kung may gasgas. Buti na lang nakisama to si Project Apo dahil wala akong nakitang gasgas sa loob, wala rin ako nasasalat dito sa liner. Bali yung piston niya okay pa naman, wala rin bakas na nai-stack up. Dahil yung stock car pa rin ito yung gagamitin natin, kaya ito na nga pala yung sunod kong kakalasin. Hindi ko rin sigurado kung anong klaseng condition nito, pero para makasigurado tayo, binilihan ko na nga pala ng buong repair kit. Lahat nga rin pala ng cable nito, plano ko na rin palitan. Mukhang medyo malulutong na rin yung mga gomang nakalagay dito sa taas, kaya pinapasok na ng dumi, isasama na rin natin to sa mga papalitan. Pero mukhang mapapakinabangan pa naman to mga bakal sa taas, ipapakrom na lang natin para gumanda yung kulay. Bali
tinatanggal ko muna itong mga nakaharang sa taas. Hindi kasi natin maikot yung tornilyo nitong pinaka-clamp ng karburador. Kaya nang nahugot na nga pala natin, tinanggal ko na rin yung mga hose na nakakabit. Literal na nagtigasan na nga rin pala to dahil halos hindi mo na siya mabeben. Yung tipong halos araw-araw dumadagdag yung listahan natin ng mga kailangan natin bilhin na pyesa. Pero dahil mga minor lang naman to, kaya wala magiging problema. Kaya makalipas nga pala ilang minuto, sa wakas natanggal na nga pala natin tong karburador. Medyo marami-rami pa talaga yung gagawin natin dito, kaya kung gusto nyo rin abangan yung magiging resulta nito, kita-kits tayo sa susunod na video. Ako sa inyo nga pala, sa mga nangangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba, may sorpresa tayo, right?